natin ang kalat sa loob ng ating bus. Para naman po sa mga estudyante, senior citizen, person with disabilities o PWD, pakilabas na lang po ng mga valid ID para po sa discount. Reminders na po para po sa mga minamahal naming mga pasahero. In case of emergency, pwede po nating basagin. Tomorrow. Welcome to Esperanza. Halo Festival. Parang ginagawa pa ito nung last. Punta ko. Tapos na yung town hall nila. Ayan, so nandito na ako sa receiving area ng hike to Ugis Peak. So bale, hinatid lang ako ni Taha sa may likod ng munisipyo ng Esperanza, and then sinundo na ako ng isa sa mga guide. So naghihintay lang ako ng mga kasabayan na hiker para makatipid sa bayad sa guide. Yan, so kanina medyo mahirap yung daan, rough road pa yung daan, pero ang galing ng mga nag-guide na magmotor, so safe naman ako nakarating. So yan, wait lang tayo ng mga ibang hiker. 1 hour later. Maliban sa organizer. Sige. Yung Ugis natin, ito yung sitio ngayon. Dalawang tribong nandito. Nasa sitio Ugis tayo, Barangay Marquez, Municipality of Esperanza, at lalawigan ng Sultan Kudarat. Nasa boundary tayo ngayon ng Maguindanao. So, ang Ugis, may dalawang tribong nandito, Taduray at Dulangan Manobo. Lahat ito mga tribo ito, kumbaga Nitibo. Nitibo kami. Ako belong ako sa Taduray tribes. Nitibo ako taga rito. Akyatin natin ngayon si Ugis Peak. May sukat na 930 meters above sea level. 930 meters above sea level. Maliit lang siya na bundok, pero matry natin ngayon. Ano bang potential meron siya? Bakit siya kilala? Bakit siya naging viral? Since 2016, nag-viral na siya at binuksan ko siya ng 2015. Nag-viral siya hanggang si KMGS napuntahan niya na rin, kasabay nung Halo-Halo Capital of the Philippines. Siya rin mismo ang nagbansag sa Esperanza na Halo-Halo Capital of the Philippines, no? Kasi 29 stalls dati, ngayon 31 na ata. Okay. Ayun na lagi. So, after ng mga 10 minutes na easy trail, ito puro steep slope, paakyat ng Ugis Peak. So, kitang-kita kung gaano ka steep yung trail. Yan, sa around 30 minutes galing dun sa orientation area, ay mararating natin na to. So ang napaka-steep na bahagi ng trail, yan, may signage. So, ito ulit yung napaka-steep na trail bago ang knife edge ng Ugis Peak. Yan, so siya pala yung guide ko, si Nad. Ilang taon na, Nad? 19? Ilang beses ka na umakyat dito? 3 beses. So supposedly yung ratio ng guide is 1:5 dapat. Kaya lang yun nga, unfortunately saktong 20 yung nakasabayan ko na group. Kaya solo na babayaran ko yung isang guide. Magkano yung isang guide? 500? 450? 450 per guide.
Okay, tuloy natin yung akyat. So after nung napakahabang steep slope na to, around 70 degrees, so akalain mo yun yung pinaka knife edge ng Ugis, pero hindi pa. So yan, may lalakarin pa, may packet pa dun. So bale parang short trail nga naman yung Ugis, kaya lang parang hindi pa rin siya ideal for beginners. Pwede rin siguro, pero on a much slower pace. So 40 minutes galing yung sa orientation area. Marating natin yung point na to na dinig na natin yung waterfalls dito sa kanan. Pero yan, slightly paakyat pa rin tayo papunta din sa knife edge. Yan, ito yung access trail papunta sa falls. Dito naman sa kaliwa papunta sa knife edge. Yan, bago yung knife edge, medyo may mga natumbang kawayan. Yeah. Gapang tayo. Ang last assault bago yung knife edge. Yan, so may slight na pababa. May upuan ulit. Another station. So bali saan na yung mga station kanina? Hindi ko na nasabi kung saan. Tatlo na tayo eh. Third station na ba? And unfortunately dito sa last station, daming naipon na bottled bottled plastic bottles. Which is advice ng nag-orient kanina, dapat ibabaro lahat ng basura. Yan, approximately 1 hour galing sa orientation. 1 hour ba? Yep. Kasama pahinga, narating natin tong signage ng the knife edge ng Ugis Peak. So 930 feet. Meters. Feet kaya yan or meters? Parang iba yung sinabi na sa orientation kanina. So nakalagay is 930 feet above sea level. Ayan, so ayan, may kalakasan ng hangin ngayon. Pero maganda yung weather. Dito tayo sa night ride. Sarap na hangin eh, no?
fail. Talagang negative makapagpalipad ng drone ngayon dahil sa lakas ng hangin. So try natin pumunta dun sa kabilang para makita yung pinaka-view ng knife edge na Oaks Peak. Galing knife edge, baba kami papunta sa falls. Try lang. Galing sa knife edge, abutin ng mga 10 minutes bago marating itong Manerog Falls. So this is a private property kaya additional 20 pesos. Yun yung charge nung may-ari para yan, para bisitahin ang Manerog Falls. So galing sa trail na to, nandun yung summit, yung knife edge. So yung ibang kasama namin nandun pa sa taas, hindi pa sila bumababa. Bale, 30 minutes na lang yung trek pababa kasama yung mga nakasabayan ko na joiners ng ibang group bago makarating dito sa may receiving area. So sa isa sa mga pwedeng side trip dito sa Oaks Peak is may hot and cold spring dun sa may baba. So yan, swimming after mag trek para ma-relax.
as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna Wala ng mata ko. So dito sa Esperanza Hot and Cold Spring Resort. So normal entrance fee ay 50 pesos, pero pag galing ka ng Ugis Peak, meron kang 50% discount. So ang binayaran ko lang is 25 pesos. So masarap magbabad dun sa kanilang hot spring at saka dun sa cold spring. So perfect side trip after Ugis Peak. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back.